So hindi ko na kayo papakita sir ha. Issue lang kailangan ko malaman dito. Umuugong, nagpalit na ng axle wheels, axle bearing, dalawa. Oo. Tapos andun pa rin yung ugong. So, yung cross joint, saka center bearing, Bago na rin. bago na rin. So dito na tayo magpo-pull out tayo ng differential nyo kasi nandoon talaga problema nito. Yun nga, Checkin natin. yung ikot kanina. Tapos checkin ko na rin tong mga hub bearing nito kung may maingay. Kasi sabi mo mayroon, pero tingin ko wala eh. Ay, sana nga, hindi, maganda check. Sige po. Okay po. Pating na lang din. Okay po. For the record lang to kasi hindi ko na videohan kanina yung ingay. Pero talagang napakaingay. Oo nga, may saka kung pwede magdagdag ng langis yung mga kulang din. Lahat po sir, walang problema. Yung coolant, okay na yung coolant mo yun. Nasa tama pa eh. Hindi ba? Tapos malinis pa naman tong fluid mo. Kaya, nilagyan ng tali para hindi makawala. Hindi ba dagdag? Okay. Yung inuba na yan, maingay ang differential niya. Nagpalit na ng axle bearing. Maingay pa rin, puro ribaba na loob. Ayan ribaba na. Titingnan natin kung anong nangyayari dito. Grabe na ribaba. Ayan may mga tanso na. Okay. Ito yung differential ng Innova. Nagawa na pala to kasi may pandikit na Hindi na yung original ang pandikit nito. Ayan Hindi ito original na pandikit ng Toyota. Ito yung clear na silicone nilagay dito. So nagawa na ito. Hindi ko malaman kung paano nangyayari dito. Ayan. So babaklasin pa namin to. Titingnan namin kung anong mga nadali dito. Linisin ko muna. So ito na yung differential gearbox ng Innova. Ginabitan ng bagong oil solder. Ang ingay yan. So ito isa sa nagpapaingay ito. Tapos puro ribaba na yung nito eh. So parang nandito ang sira nito, parang dito nagkamali ito eh. Bearing dito, hindi ko malaman na sobrang nata pag-igpit. Yun Checkin na lang natin yan. Suwabe lang ito ang ganito. Tapos maingay pa yung cover ng oil seal nilagay. Bagong palit daw ng oil seal yan. Ganito. Patay na. Matanggal. Ito yung nag-iingay. Hindi kasi naayos pagkakabit nito. Ayun, bagong oil seal niya. Kaya lang nasubra ng higpit nito kaya ganyan. Nasisira tong oil seal na to. Papalit talaga nito. Kasi nasisira na ito eh. Tika. Ito yung bearing na nandito sa loob yan.
Sirang-sira yung bearing. Ayan ang sirang bearing. Tingnan mo itong ano. Hugasan natin. Pero ito yung matinding sira dito. Kasi nagkamali ng higpit dito eh. Kaya nasira yan. Hindi ko pa naman. Sige, bilhin na muna to. Yung mga tama kasi oh. Sila natin yung mga sabit. Ito yung oil seal na nakakabit. Pero tingin ko may problema sa oil seal na to kasi dapat ganito lang. Ito mayroon siyang stopper. Yan. Hindi ko malaman kung ang original, pero ito alam ko ito lang kasi diretso lang salpak to. Hindi niya kayang pigilin. Ang magpipigil na ng pag-stop dito is yung ulo ng yoke. Yan. So isa pa to, hindi para sa akin, hindi ko gusto ang ito ikabit. Mas type ko ikabit to. Ayan, nalinis na siya. Bubuuhin ko na lang ito. Ito na yung parts na ipapalit namin dyan. So magbubuo na lang ako nito. Titinan ko. At in-examine ko naman lahat ng bearing na natira dyan. So walang mga tama. So ito lang talaga yung pinakamalala sa lahat. Yung nasa harapan ng pinion gear. Grabe, kinain. Ayan. Ayan. So pinalitan ng bago yan. Ito yung bago niyan. Bago na to. Walang tama yan dahil bago yan. So ito talagang makikita durog yung bearing niya, yung taper bearing niya. Ito yung housing niya. So hindi na pwede ikabit to dahil marami ng tama din. Ayan. Kukos talaga ng ingay yan. At ito yung ipapalit natin sa oil seal dahil yung oil seal na to may problema tong oil seal na to. Hindi ito yung tamang oil seal eh. Ewan ko ba kung paano kinabit to. Sige. Ito na, nakapasok na yung bearing. Wala ka lang marinig na ingay dito. Smooth na siya. So titinan ko mamaya pag nakakabit pati yung yoke niyan. Okay. Ayan, wala nang kaingay-ingay niyan. Bago na yung bearing nakalagay dyan. Ito yung oil seal niyan na kinabit dyan. At ito naman yung ikinabit ko. Kailangan kasi pumasok yung yoke sa loob ng oil seal na yan. Ang problema nito, hindi ko maisip ito kung paano to. So ni-replace ko na yan. Ayaw ko na mag-isip dyan. So ito na yung yoke na ipapasok natin dito.
So lalagyan ko lang muna ng grasa to para pagpasok suwabe siya. At kailangan hindi mag-ingay yung cover ng wheel seal na yan. So mamaya mahirap mag-video mag-isa. So ayan na yung yoke, nakakabit na. Kakabit ko na yung tornilyo ng yoke. Dalawa kasi naging ito yung pangalawa. Ito yung original niya na nabungal na, pero ikakabit natin sandali. Dali lang. Maghihigpit lang ako nito. Ayan. Ayan, nakakabit na. Tsaka wala na siyang ingay, oh. Yan ang tama. Kasi tinama ko na tong cover na yan. O, pinasikip ko na dyan sa mismong yoke. Sa plans na yan. Yung plans na yan, pinasikip ko na siya dyan. So wala nang ingay yan. Ikukorek ko na lang itong higpit na itong tornilyo na to. Kailangan mag-lock yung self lock niya. Okay. Ito na po. Hindi pa ho nahigpit na mabuti yan. Paikutin mo nga to. Di ba swabe lang? Kasi ito, nawala na sa tamang setting to eh. Paikutin mo dyan. Diba, swabe lang? Ngayon, hihigpitan natin yan. Titingnan nyo kung ano mangyayari pag hinigpitan. Higpitan mo. Okay pa? Higpitan natin ha. Itapat natin doon sa dati niya setting na yan. Tingnan mo kung ano mangyayari. Okay lang? Gumaganit. Pag nasubrahan to, tingnan mo. Ayan na, hindi na makaikot. Yan yung nangyari doon sa pagkagawa. Kasi pinalitan niya, ito na yung pinalitan ng yan. Hindi na maikot ang tigas na. So ang gagawin natin, isisetting natin ng tama yan. Hawakan mo. Ayan, dali. Ayan. Sisit natin siya ng tamang sit. Subukan mo. Ngayon, hanapin natin yung dating, ayan, yan yung dati niya. Yung biyak na. Yan yung dati, yung biyak. Kasi ito yung bagong ginawa nila. Sinagad ng gusto, kaya nagkaroon ng problema. Titingnan ko kung pag natapat doon, tingnan mo. Ganit na. Hindi naman. Patingin. Pero yun hindi yan, ibalik natin. Ayan. Ito yung original niyan. So itapat natin doon. Ayan na yung original niya. Tapat natin diyan. So kailangan natin ng kaunti, maghigpit ng kaunti. Ayan. So ayan na. Ayan. So yun na yan. Ilalak na lang natin mamaya. So yun na yung nag-setting yan. Ikotin mo. Walang kaingay-ingay. Wala siyang garalgal. Sige, pwede na natin baliktarin yan at magkabit na tayo yan. Nabuo na, nalock na rin. Tingnan mo yung backlash clearance nito, maliit lang dapat. Sige. Sige. Ayan, meron yan. So paikutin mo. Walang sabit. So yan ang ikakabit natin ngayon doon. Ako nito, tapos ikaw magkabit ng belt. Ako bahala dito magsuot sa ilalim. Ha? Okay. At ito naman yung belt na ipapalit doon. Dati ugong ka na ito. Ba't hindi may yan po sa init? Bahala ka sa buhay mo. Tandali sa may-ari na? Hindi ba ito na ito? Saan?
Okay, tawagan na lang natin. Nag-inom. Bubong na lang ng panang maririnig ng ingay. Kanina? Hindi, kasantayin na natin may-ari. Wala na. Buong-buo na ilalim. Ngayon na, grabe. Parang lakas ng huni. Totoo ay may ari na. Oo, hindi niya ano eh. Lalong pag matulin, lalong maingay. Sabi niya, hindi ko may biyahe malayo siya. Napakaingay. Mali yung gumawa eh. Nakita ko na mali nung gumawa. Pinakita mo. Mali yung oil seal, mali yung higpit. Sobra higpit. Ah, nagkakaloko-loko talaga yan. Magkano ba binayad nila doon? Mahal. Wala, magkano? Nastos. Nagtanong kay Lothar, dito kay Man Junior. Ano? Tuwa na may-ari nito. Nasaan ba yung number nun? Andun yung number nun eh. I-text mo nga mamaya. Meron lang maingay sa likod. Okay na yun, wala nang ingay.